Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Thankful mind, healthy mind. Iyan na pag-uusapan natin ngayon dito po sa Rekado. Hi! Happy Saturday po sa inyong lahat. And welcome to Rekado. Ako po si Chiki Holman Yulo. And as always, every Saturday magkakasama tayo 4 o'clock to 5 o'clock kada Sabado. So next week sabihin nyo sa mga kaibigan nyo, get ready ulit sa atin Rekado. You may listen to us through febc.ph and Facebook Live dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Sa iba pong bahagi ng mundo, mapapakinggan din tayo sa Pinoy Connection sa pamamagitan ng pinoyconnection.ph para sa atin mga kaibigang overseas Filipino workers. Sa YouTube channel 702 DZAS FEBC Radio TV. Uy, kamusta na po kayo? Happy Saturday sa inyo. Uy, hope you're doing well. Mga kaagapay, mga karekado, very exciting ang topic natin because minsan nakakalimutan natin napasalamatan ang ating Panginoon sa mga lahat na nangyayari sa buhay natin. Alam po ba nyo na according to research, practicing gratitude can help reduce feelings of stress and anxiety. Excuse me po. Nakikita kasi sa pag-aaral na a single act of thoughtful gratitude ay nakakatulong talaga para sa 10% increase in happiness and a 35% reduction in depressive symptoms. Kasi minsan, tayo as human beings, sa halipong bilangin natin, ang pwede natin bilangin na things that we are thankful for, kadalasan, binibilang natin yung kung ano yung wala tayo. Guilty ako dyan minsan, pero if you practice the mind of having a thankful mind, it is a healthy mind. And you have to establish, a spirit of talagang intentional thankfulness sa Panginoon. Alam mo, pag binilang po ninyo yung kung ano yung meron ka, sa halip na yung wala ka, talaga naman, kikilabutan ka, nasa 1, 2, ayaw mo na, magrereklamo ka na nakakahiya ka. Anong inirereklamo mo? Biniyayaan ka ng ganito ng Panginoon all your lifetime. Narinig ko nga yung interview ni Miss Jessica Soho kay friend ko na si Arnold Clavio, na talaga naman yung interview sa kanya, yung sabi niya, alam mo, yung hindi siya nag-question kay God na nagkaroon siya ng hemorrhagic stroke. Hindi niya kinwestiyon kasi alam niya na he has lived a good long life. He has a life and this is a second chance sa kanyang buhay. So, talaga siya very thankful na binigyan pa siya ng second chance ng Panginoon na kung tutuusin mo, kung panahon mo na So, hindi siya nagtatanong, nagke-question. Ang kanya gratefulness sa puso niya. And I guess that made him talagang a whole lot more closer to our Lord. Ako din, nagpapasalamat sa mga, alam mo yung mga challenges ko po sa buhay ko at yung mga challenges na tinahak din ang pamilya ko. Tapos pag binilang ko yung kung ano yung meron ako, talagang magpapasalamat ako at wala akong karapatan magreklamo. Like yung anak ko po si Chino Yulo, yung panganay kong anak na artist, no, na gumagawa siya ng lots of sculptures, mga visual arts, painting, kung ano-ano po. Ay alam mo, congratulations sa very successful niyang 6th solo exhibit na nagsimula ng July 7, 2 Sundays ago, dito po sa Pinto Art Museum. Talaga 6 solo exhibit show niya na ang title ay Ulan. This one is dedicated especially to his, sabi niya, I dedicate this show to my father-in-law
Timothy Alexander Craig, who just passed away. So this one is for you, Dad. Curated by Ferdy Montemayor dito po sa Pinto Art Museum. Go kayo diyan, tinan mo ang ganda ng show nung anak ko, at saka with the other artists din, Ulan by Chino Yulo. So it's going to be on for a month, no? Kasama niya, may mga magagaling din siyang artist na kasama, pero ito yung show niya, magugustuhan po ninyo. So these are the things that I am thankful for. Tapos yung family ko, okay naman. Minsan nga, sabi ko nga, yung mga kaibigan ko, nagtatabaan kami, nagre-reklamo, pero wag ka, katataba naman namin lahat, no? Sabi nung isa, at least ibig sabihin, Chiki, may nakakain tayo. Sabi ko, pero yung iba, talagang nagtitipid. Talagang hindi nila sinusubo lahat para sila ay ma-maintain ang mga weight. Sabi nung isa, na taga-showbiz, Tita Chiki, I cannot eat. Mawawalan ako ng trabaho. So, ang eat niya talagang limited edition ang eat niya. Okay. Now, I'd like to invite you once again dito po sa Recado. Every Saturday tayo sa 702 DZAS Radio TV. Okay. Kayo po, what are you thankful for? Ano ang mga ginagawa ninyo para mabawas-bawasan ang inyong stress at yung sadness sa buhay? Kaya nga ang sabi nila, thankful mind is a healthy mind. Ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Ako, kasasabi ko lang nung akin. Tapos yung somehow healthy kami. Somehow kung meron man na itatawid lahat yan. May family tayong nagmamahal sa atin na mayayakap. Kung wala kang family sarili mo, makipamily ka sa family ng pinaka BFF mo or sa tita mo o sa lola mo o sa pamilya ng best friend mo, makifamily ka. Family doesn't necessarily mean blood, ha? Family means it's the person who is there just to sit beside you and hug you and to tell you, it's gonna be all right. Magkasama tayo through this. Doesn't mean blood, but it's someone who's there at a time na kailangan mo ng someone. Iyon ang family. Hindi necessarily kadugo mo. Minsan mas maigi pa nga yung hindi mo kadugo binibigyan ka ni God ng family. Kung kayong pamilya ay nagwatak-watak somehow, alam po ninyo, binibigyan ka ni God ng familya mo ng list of girlfriends mo or mga kabarkada mo na nandiyan dyan, isang tawag, andiyan na. Sumagot po kayo ano mga bagay na pinagpapasalamat mo, ha? Sumagot at mag-send din ng greetings sa atin online na ongoing live stream. Don't forget to wow, love, and share para mas marami kang mga kaibigan na kasama natin. Okay, before we start, I'd like to say hi sa atin mga regulars, Marakejam, Almazan, marhaba, alhamdulillah, Saleme, watching from Riyadh. Silfredo Garces, hi! Imelda Gavino de la Cruz, kamusta ka na? At more power to your program, Tita Chiki. Vicky Teves, God bless your program na Recado. Listening from San Juan City. Favorite ko, of course, ang San Juan at yan kami lumaki. Nora Cabantog, hi! Recuerdo at Recado, Senay Dagueca, Macale, from Seviera Subdivision, Angeles City, Pampanga. Hi Edith Paglinawan, pati si Vicky Kalandang Garbones, si Cipriano Balatazo Balatibat, ay Sip Bergonia and Mami Huge Bergonia na taga United States. Hi, kamusta na kayo at kailan kayo papasyal sa Pilipinas para magkita-kita tayo ulit mga taga Recado? Noraline Minaldo Servida, Waay ni Tita Chiki, God bless you always, Recado and 702 DZAS. Of course, kasama din si Imelda Gudaka from San Jose del Monte, Bulacan. At si Grace Tanquao Fabon, sabi niya, blessed Saturday, Tita Chiki, stay pretty and blessed. And the Carmona Christian Church and Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Also to Lineth Indiano, kamusta ka na Lineth? Umuulan na also. Actually, malalakas ang ulan.
walang tigil minsan paggabi. Kaya slippery ang road sa umaga. Kamusta ang mga halaman? Better na. Okay. And happy birthday to your husband, Julie. Belated happy birthday, Julie. Kamusta na kayo? Also, birthday greetings to si Celine Clemente. Happy birthday. Also to Beth. Lilibeth Yuhiko Lacson. Happy birthday, Lilibeth. Of course, alam natin si Julius Babaw. Happy birthday. Lahat ng July celebrants. Si Leila Albulario Delphine Leila na ngayon ay nasa Bacolod. Happy birthday to you, dear friend and sister in Christ na ang friendship natin. My gosh, we were still in New York. Ngayon naman, happy birthday greetings tayo. July 16, 1964, ipinanganak si Mimilani Laurel Marquez o mas kilala natin siya sa Melanie Marquez, Filipino actress, former beauty queen title holder who was crowned Miss International 1979. At syempre kasing ganda din niya yung kanyang anak na nanalo din ng Miss Philippines, no? July 20, 1966, ipinanganak si Maria Margarita Amado Isidro o mas kilala bilang Agot Isidro. Siya isang actress. Nagtapos siya sa University of the Philippines, Diliman, sa bachelor's degree in interior design. At very pretty and very smart. I like Miss Agot Isidro. Okay. At kasama sa taga-UP, of course, Bachelor of Fine Arts Interior Design sa UP. Tapos, happy birthday to you! July 23, 1971. Ipinanganak si Eugenia Rojas Domingo. Mas kilala natin si Eugene Domingo. Siya ay isang actress, komedyante at TV host. Nag-perform din siya bilang lead and supporting roles sa iba't ibang genre ng Philippine film industry. Alam mo, she is such a talented performer. And when she does comedy, tatawa ka naman talaga. Okay, happy birthday to you! July 23, 1983, ipinanganak si Crispin Medina Jr. or si Ping Medina. Siya ay isang Filipino film actor, character actor, napakagaling. Actually, he deserves more awards. Okay, napakagaling. We will be back with so much more. Ako po ulit si Chiki Holman Yulo dito po sa Rekado. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhing isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos. Ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho,
pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya. Aming Diyos, salamat sa'yo sa mga biyayang ito. Amen. Siyang nagpasimula hanggang matapos, siya rin ang magpapala. Sa kanyang 76 na taong pagbabahagi ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. Sa Mindanao, 1062 DXKI, your friendly voice, Coronadal City. 1116 DXAS, your community radio, Zamboanga City. 1197 DXFE, the Good News Radio, Davao City. 103.3 DXJL, your positive choice, Cagayan de Oro City. 106.9 DXGR, Radyo Gandingan, Cotabato City. Sa Visayas, 1233 DYVS, Sweet Voice of Salvation, Bacolod City. Up 987 DYFR, Life Changing, Cebu City. 97.5 DYFE, Unang Tugon ng Pamayanan, Tacloban City. Sa Luzon, 1143 DZMR, Missions Radio, Santiago City. CARE 104.3 The Way FM, Legazpi City. 106.3 DZRK, Quezon, Palawan. 98.7 DZFE, The Master's Touch, Metro Manila. At 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, Mega Manila. FEBC Philippines, ibinabahagi si Kristo para sa mundo. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado. A thankful mind is a healthy mind. Ano po ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo? Naku, text DZAS space message and send to 0917-572-1754 at sa Facebook 702 DZAS FEBC Radio. Ang pag-uusapan natin ay ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo. I make it a point because sometimes, we're human. We forget to be thankful for the many things in our life. Alam po ninyo, dito po sa atin show na Rekado, we count. I count regularly. Yung 5 sa isang araw, 5 natatandaan ko na nakaharap na sa mukha ko na what I'm thankful for. Minsan kasi we forget or we take things for granted na andyan dyan man okay naman eh. Alam mo yung nakakabango ka sa umaga, sabi ko nga po, nakakaupo ka, nakaka-get up, na ilalapat mo yung paa mo sa sahig, nakakabango ka, nakakakuha ka ng toothbrush sa kamay mo at naitutoothbrush mo ang kamay mo. Nakita ko yan eh. Nakita ko nga din yung pinakita po ni Arnold Clavio, yung at least nakakalakad siya. Mahina lang siya sa isang side, sa right side. Yung ibang tao, kompleto po. Tapos nagpi-physical at occupational therapy. Nakita ko yan. Naisabi ko nga nung yung in-interview ako ni Mr. Julius Babaw when was this? A few months ago, last February 1st, yung episode nun. Uy, thank you po ha. Binalita sa akin na it's over 1.9 million views. Thank you so much sa inyo pong lahat. At thank you to, keep supporting Julius Babaw and Christine Babaw channel sa YouTube. Okay. Magpapasalamat. Sabi ni Noel ha, ipinagpapasalamat ko, Tita Chiki,
ang mga kaibigan ko na para ng akin mga kapatid, kasama kong mag-celebrate sa kasiyahan at dinadamayan din nila po ako when I am down. Noel, count that blessing. Especially sa mga kalalakihan, minsan wala silang guy friends na pareho ng girlfriends, ha? Pero if you have friends like that, treasure them. And sabi ni Grace, thankful po ako sa church na kinabibilangan ko. Ginagamit ng Panginoon para lumago ako spiritually. Grace, talagang our God be praised for that. Danica, bilang estudyante po, ako po thankful po for the privilege na makapag-aral. Totoo, Danica, yan. Pribilehyo yan, ha? Salamat sa mama at papa ko na nagsusumikap para mapag-aral po ako. God bless you more, Danica. And God bless you more for appreciating what your parents have been doing para mapaaral ka at pamilya at mga kapatid mo. Sabi naman ni Beth, thankful po ako sa mga staff ko na nakakatulong ko para sa business ko po. Sila ay masisipag at talagang maaasahan ako, Beth. What a treasure that you have staff like what you have now. Alam po nyo, di ba sa negosyo, hindi naman pwedeng isa lang para maging successful ang negosyo mo. Ano yan? Para din household. Para maging successful at makatrabaho tayo, kailangan yung household mo, yung staff mo, ay magagaling. At saka para ikaw, for you to appreciate your staff, what a blessing that is. Sana din na-appreciate nila na wonderful boss ka. Siguro nga wonderful boss ka kasi ang galing ng staff mo at talagang susumikap at merong alam mo yun, may malasakit sa'yo. Congratulations and God bless you more, Beth. Eto ngayon pag-uusapan din natin yung gratitude habang tayo ay tumatanda at nagkakaedad na. Pag-usapan natin yan sa Tips Part 1 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. Dito po sa Tips Part 1 ni Tita Chiki, pag-uusapan natin ang pagpapasalamat while aging. Sabi nga nila, pagpapasalamat? Yes. Alam po nyo kaagapay, possible nga bang maging mapagpasalamat sa mga bagay sa paligid natin while we were aging? Yes, the answer is of course yes. Pwedeng-pwede. Narito ang ilang ways to be grateful while we are medyo tumatanda na ng konti. Ito'y mula sa cantisimosseniorliving.com. Okay. Number 1 is set reminders. Kasi bawat oras ay mainam na oras para maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay na meron tayo. Pero upang maiwasan na makalimutan, makatutulong ang pagseset ng reminder sa phone para sa iyong gratitude practice. Nangyari, ilagay mo every 3 o'clock ng hapon. Ano ang nangyari nung kaumagahan na pwede mong pasalamatan? Kausapin mo ibang tao din, no? O magpasalamat ka na, Lord, thank you, 3 o'clock ng hapon, matatapos na yung hapon ng trabaho ko, malapit na. Thank you po na na-accomplish ko, Lord, yung na-interview ko yung 4 na tao na kailangan ko interviewin. Nabilang ko na kumita pala kami ng ganitong amount. That's kunyari 2% higher than last year at this time. Thank you na naka-hire ako ng one beautiful assistant na nakita ko sa kanyang background na nagmamahal siya sa Panginoon. At saka number 2, yung kanyang proud siya sa accomplishment niya doon sa kanyang pinagtatrabuhuhan. At nung tinawagan ko yung dati niyang boss for references, talaga naman sinabing, wag mong pakakawalan yan kasi magaling yung taong yan. Kasi kung hindi lang yan lumipat at kailangan malapit sa pamilya niya, akin pa rin siya, no? So, thank you for that. Gawin mo yun every 3 o'clock o every 4 o'clock ng oras ng buhay mo, okay? Now, number 2, give compliments to other people. Alam po ninyo,
isang magandang bagay to make other people happy and feel good about themselves is, kung may magaling naman talagang ginawa sa'yo, or kung may maganda naman parte ng kanyang mukha o katawan, ipupurihin mo o outfit niya. At ang isang magandang bagay para gawin ito ay to offer a compliment to them. Always express to them. Kung may napapansin kang kaaya-aya sa kanya, ako as a girl, ang nakikita ko, lalo na kunyari may nagsiserve sa akin, o nakita ko sa department store or somewhere, sa drugstore, tas nakita ko maganda yung kilay niya. Pinupuri ko. Bakit? Bakit ang hindi? Maganda naman talaga. O nakita ko maganda yung smile niya, na nakalabas yung dimples niya. Ako po talaga, pinupuri ko. Sabi ng asawa ko, why do you notice the eyebrows and the teeth and the smile or her lipstick shade? Because I'm a girl, I can see things like that. So po yung asawa ko ngayon, tinitingnan na rin yung kilay. Natawa ako. Minsan pinuri niya yung girl na maganda yung smile, kita yung dimples. Sabi ko, alam mo, pinapakinggan kitang pumuri, pero tumatawa ako kasi nagmumukha kang stalker. Sabi niya, why? Kasi pag ang girl pumuri, sa kapwa babae na, ang ganda ng iyong lipstick shade, bagay sa'yo. Tapos yung teeth mo nagmumukhang white na white. Nakikita ko yung dimples mo. Iba yon kaysa sa lalaki ang magsabi, either stalker ka or pareho kayong girl, no? Minsan iba ang dating. Or sasabihin, ka pervert, no? Pero pag girl nga, iba So, give compliments to other people. Pag nakita mong nag-go beyond the call of duty yung iyong waiter or waitress, sabihin mo, magpasalamat ka, bigyan mo ng malaking tip. Tapos number 3, say things to at least, say thank you to at least one person a day. If you make that, and you do it, parte ng pagiging mapagpasalamat o magpapasalamat sa kapwa. Kaya mahalagang mas magpasalamat ka ng tao sa paligid natin, okay? Kahit pa sa maliit na bagay, such as opening of doors, binuksan yung pintuan mo, or you pass by, mag-thank you ka. Bakit ang hindi? Such little gestures help you put smile on other people's face. Alam mo, if you can put a smile on everybody, my gosh, it's a better world. Besides that, who knows, maaaring itong makalikha ng bond sa inyong kapwa sa pamamagitan lamang ng pagpapasalamat sa kanila. Alam mong siya yung regular na bumubukas ng building ninyo. Ano ba naman na mag-good morning ka at you have a nice day, ha? Uy, salamat sa pagbukas ng door kanina, sa pagtulong mong nagkakandara pa ako sa folders. Maraming salamat. O abutan mo ng merienda. O pang merienda, bumili ka ng yung mga sa building yung naglalako ng meriendang masarap, banana Q. Ako inaabutan ko yung guard, no? Bigyan mo ng banana Q o turon na nakatago, yung para camouflage para hindi alam ng buong bayan. Or bilang mo lahat ng front desk ng banana Q. Ako doon sa nagpapaka-car-wash ako, kita ko naman, pagod naman sila. Sabi ko, ilang kayo ngayon? Sabihin niya, 5 po. Hala. Alam mo, punta ako, pag akyat ko at punta ko dun sa convenience store, binilang ko ng mga loaf of bread at saka, bilang mo ng merienda, bilang mo ng mayonnaise, ng keso, ng pantinapay nila, pangkape. Alam mo, hindi mo naman gagawin yan araw-araw. Pero pag ginawa mo yung little acts of kindness na yon, it adds a smile to their day. Naubos ba ang pera mo? Hindi naman. Naka-give ka ba ng ngiti sa tao? Oh, yes. So, take that. Do that. Number 4, tama yon. Take deep breaths. Minsan kailangan mo huminga. Maaring magsimula sa pagkakaroon ng 3 deep breaths. Tandaan na pasalamatan mo na nakakahinga ka pa. Because you would not exist without those breaths. Kaya nga maganda yung ginagawa ng isang kakilala ko na bibilan niya ng merienda yung grupo. O kung hindi kaya ng pera mo, isang tao bilang mo ng merienda. Maganda yon na practice. Pagkatapos magpatuloy sa pagme-meditate.
as you let that thankful energy inside, and you will find more things to be thankful for. And the practice will become easier kapag may nararamdaman ka na o magiging anxious o nalulungkot ka, nagpa-practice ka. Number 5, smile more. A smile can get you anywhere. Ayon sa pag-aaral, kung nais mong mas masaya, mag-practice kang ngumiti. Mag-practice kang ngumiti. Huwag naman yung sasabihin ng tao, may tililing ka na kasi naka-smile ka. Pero ang brain mo happy pag naka-smile. Kaya nga minsan magandang panoorin din. Ako po kasi ang pinapanood ko, action. Yes, action, patayan kasi ang fantasy ko noon, secret agent ako, okay? Pinagtatawanan ako. Tinatanong ako ng mga anak ko, Mama, kung hindi ka ganito, ano ang trabaho mo na gusto mo nun? Ay noon, maliit pa ako, magdo-doktor ako. Kasi, meron akong 5 na doctor's kit, okay? So, sa mind ko, magdo-doktor ako. Pero, kung ako papipiliin noon, it's either magsi-secret agent ako or dolphin trainer, okay? Tumatawa yung mga kaibigan. Yung mga anak ko, dolphin trainer. Oh, gusto ko maging dolphin trainer. O yung nagtitrain na mga seal, o dolphin, yun. Yun ang gusto kong gawin doon. Pero naiba yung mundo ko. Pero kung ako papipiliin, either secret agent ako, spy. Ako. O, sabi nga ng mga anak ko, kaya yung mga movies mo, yung ganun, yung mga CIA, yung mga John Wick 1, 2, 3, 4, basta lahat ng John Wick, lahat ng Taken, lahat ng action. Yung ibang mga kaibigan kong babae, ayaw nila yung ganun. Pero yung mga kaibigan kong lalaki, feel nila yung mga pelikula ko. So, kung hindi ganon, yung gusto ko yung movie na love story, tatawa ako, or happy akong rom-com, yung happy ka lang. Or yung tatawa ako ng tatawa na comedy. Kami mag-asawa, click sa ganon, action na patayan. Kung hindi yan, yung papanoorin namin yung tatawa kami ng tatawa. Alam mo when you laugh so hard, my gosh, you get to be, you forget whatever you were upset about in the first place. Number 6, appreciate the small things. I'm telling you, happiness is in the littlest things. Kaya palaging maglaan ng oras to appreciate them and be careful. For example, if you notice pretty roses or flowers, ako secretly pumipitas. Pero pag nakalagay do not pick the flowers, wag mo ipipick, no? But you can take a moment to appreciate their beauty and to be thankful. Appreciating the small things will help you appreciate the big things later on. Mapagbigay ka rin ng positive effects sa iyong mental health, okay? Kaya iyan, take notes mga kaagapay. Yes, you can appreciate those things and you can have a gratifying feeling if you have a conscious effort to be thankful about your entire day and to be thankful for what God has given you. We will be right back. Nako, with so much more in Stories for the Heart right after this. Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapan ng sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa FEBC.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Rekado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Rekado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Rekado.
We're back. Ako po si Chiki Holman Yulo dito po sa Recado. Every Saturday po tayo, 4 o'clock to 5 o'clock ng hapon. Ay, nako, welcome to our Stories for the Heart. Stories for the Heart. Palagi natin naririnig na age is just a number. At yan din ang pinatunayan ng ating kababayan mula sa Cebu, si Lola Filomena Gallardo o Owa Minay, na nakatira sa Argao, Cebu. Uy, ang ganda sa Argao, ang beautiful beaches dyan sa Argao. Siya ay 88 years old na, pero sa kabila ng kanyang tiyaga, sa halip na magrereklamo, at sa kabila ng kanyang edad na 88, matyaga pa rin siyang umaakyat sa bundok para manguha ng sanga ng halaman na ginagawa niya po itong basket. Na sila, kanyang mga kapatid, ginagawa niya yan. Ibinebenta po niya ang produktong ito upang kumita dahil nahihiya siyang tumanggap ng tulong. Hindi sanay si Owa Minay na nakatsinelas at mas delikado anya sa matanda pag madulas kung nakasuot siya ng tsinelas kapag umaakyat siya ng bundok, nakapaas siya. Okay? Naglilibot si Owa Minay sa bundok ng 1 oras para manguha po ng sanga ng halaman para sa paggawa niya ng tray or basket. Katulong at kasama niya sa bahay ang dalawa niyang mas nakababatang kapatid. Mga edad nila 80s. Anya, sobrang close silang magkakapatid at hindi nagkakahiwa-hiwalay mula pagkabata. So, silang magkakapatid si Owa Minay ang nananatiling malakas ang katawan kahit na malabo na daw ang kanyang mga mata, kaya naman siya ang umaakyat ng bundok. Ang paggawa kasi ng basket ay kanilang source of income na namamana lamang nila sa kanilang ama. Alam mo yan, generations yan minamana mo yung paggawa. Ang kinikita nila mula sa nagagawang basket ay pinagagastos na magkapatid para makabili ng bigas at iba pang mga pangangailangan. Hanga talaga kami sa iyo, Owa Minay. Sa kabila po ng inyong edad na 88 ay nagagawa pa po nyo yan. Lola Filomena Gallardo ng Argao, Cebu. Teka lang, wala lang ako dito kung paano makakabili ng kanyang mga binebenta. Hahanapin natin, ha? At yan po ang ating Stories for the Heart. Stories for the Heart. A thankful mind is a healthy mind. Ako po si Chiki Holman Yulo, kasama nyo dito sa Recado, every Saturday, 4 o'clock to 5 o'clock. Text DZAS space, message and send to 0917-572-1754. Sa Facebook po, 702 DZAS-FEBC Radio. Ang tanong, ano ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw? Sabi ni Lisel, Tita Chiki, ipinagpapasalamat ko ang aking pamilya na palaging nandiyan dyan para sa akin, lalo na ang pagpapasaya sa akin ng aking mga anak. Ay, what a blessing, Lisel. That is something really to be grateful for. Sabi ni Bea, for me, isa sa mga pinagpapasalamat ko ay ang aking asawa. Ang husband niya, 6 months pa lang po kaming married. Pero kitang-kita ko na tama ang desisyon ko to marry him. Napaka-responsableng asawa. Bea, such a blessing. Kasi sa 6 months, nag-getting to know you pa kayong dalawa. Alam mo yung iba, nauntog, 3rd month pa lang, ayaw na, nag-give up na. Lumalabas na daw yung true colors na hindi niya nakita before. Pero for you, that is such a blessing. And I pray continually for you, Bea, and your husband na
may it be a God-filled and God-centered life together na wag kang mag-give up kaagad sa isang napakaliit na kung ano man ang problema nyo. Na pag-uusapan lahat yan, tapos you pray about it. Tapos, ipipray ko na mas ma-bring nyo together ang sarili nyo closer sa Panginoon. Okay? Ella, sabi ni Ella, Tita Chiki, grateful po ako sa parents ko. Hindi ako iniwan sa kahit na anong laban ko in life. Sino pa ba magmamahalan kung hindi tayo, kayo? Ella, I appreciate the fact that you are very appreciative of your parents. Alam mo, hindi lahat ng parents ay wonderful parents. Yung iba ay gusto mong palitan. Alam ko yan kasi pa nagkikwento yung ilang mga kakilala ko ay ganun ang sinasabi. Tulad mo, Ella, maraming magulang na mahal ang mga anak. Although may iba na hindi. Pero I am so happy na na-appreciate mo yung iyong mga parents, no? Na kahit anong laban mo sa buhay, andyan sila. God bless you more, Ella. And God bless your family more. Ali, sabi ni Ali, Tita Chiki, I'm grateful for the small things, for the big things, and everything in between. Marami akong gustong ipasalamatan sa Panginoon natin. Alam mo kasi, Ali, akala kasi ng mga tao, ang thank you sa big things lang. Pero yung little things, okay, little things na may unan kang masarap na hinihigaan pagtulog mo, okay? Meron kang tumbler na cute, na masarap, na nami-maintain na yung, may naiinuman ka sa tubig in between pag nasa opisina ka, na meron pala kayong pantry na may kukuha na ng tubig, no? Sabi nga nung isa, para naman napakaliit no na pasalamatan. Pag thankful ka, hindi kinakailangan giant size. Tama ang sabi mo, ha, Ali? The small things, the big things, and everything in between. Talaga. Thank you, Lord. Marami pa tayong pwedeng pag-aralan sa ating tips part 2 ni Tita Chiki. Tips ni Tita Chiki. Tita Chiki, Chiki, Chiki. I'm back. Ako po si Chiki Holman Yulo, dito po sa Recado. Dito po sa Tips Part 2 ni Tita Chiki. Dito ay yung ating Q&A or question and answer with Tita Chiki. Kaagapay, meron po tayong mga taga-pakinig, taga-pa-watch sa atin sa Facebook na tayong nagpapadala ng question, tapos sinasagot ko. I take time to answer the question. I give my practical 2 cents worth ng practical Tita Chiki tips, okay? Based on my experience. So, eto ngayon na ang question. Yung iba po, talagang tinatago namin sa pangalan. Yung iba, okay lang sa kanilang sabihin ng name nila. Okay. Sabi ni Danilyn, Tita Chiki, Danilyn ang kanyang pangalan. Tita Chicks, do you have any tips po para maiwasan ang laziness? Yes! Okay. One of my favorite things na natutunan ko is 7 Japanese techniques to overcome laziness and to embrace imperfection and persevere. Hindi lahat perfect, ha? Tandaan mo yan, ha? Danilyn, hindi lahat perfect. Minsan sumasablay tayo, but we have a perfect God. Okay? We have a perfect God. Number 1, Kaizen. Marininig mo yan sa mga korporasyon lalo na yung run by Japanese. Ano ang Kaizen? Kaizen is making small improvements. It refers to focusing on small improvements every day. Nilalayo nito na maging 1% better each day rather than striving for perfection on the onset. Ini-encourage ito ang paggawa ng small, achievable goals and small gains. Kamukha ng hindi ka kumain ng buong chocolate bar. Kinakausap ko ba ang sarili ko? Hindi mo inubos yung 4 na bars ng tsokolating Nestle Crunch na binigay sa akin ni Julius Babaw. Kinain ko lang 1 little piece. Good John. Okay? Hindi ko
Wag kang mag-ambisyon na hindi ko kakainin yung 4. Yun lang 1. Very good yun. Tapos hindi ako kumain ng ganong karaming sugar. Very good yun. Okay? Yung 1 achievable goal, slow gains every day is good. Number 2, Shinrin-yoku. Shinrin-yoku is the art of forest bathing. It's made up of 2 words. Shinrin is forest, yoku is bath. Ito yung pagpapractice ng paglalaan ng oras sa outdoors with nature. Sa katunayan, spending mindful time in nature has a multitude of benefits for the mind, body, and soul. Okay, yung walking sa treadmill is very, very good. But also walking outside look, hindi ko sinasabi makapagsapalaran ka sa traffic, no? Yung pong naglalakad ng, kunyari, yung lugar mo, hindi maraming taong naglalakad o walang maraming kotse. Mag-practice ka ng walking dyan o dun sa alley. Yung sa sidewalk, mag-walking ka dun, nakikita mo yung mga tindahan na hindi mo nakikita. Napapansin mo yung nagtitinda dun sa kabilang kanto na, ay, masarap nga pala yung banana cue dyan ang alala ko. Ako yon. Tapos, mag-brisk walking kayo yung BFF na 2 kapitbahay. Tapos magkwentuhan kayo nung nangyari the day before. Tapos tingnan mo yung squirrel. Narinig mo yung squirrel. Andun sila. Nakikita mo yung squirrels. Tapos, magtatawanan kayo na lumilipad si squirrel mula sa kabilang puno, dun sa kabilang puno. Tapos napagod kayong 3, naupo kayo, tatawanan, tapos nagko-compare ng kung sino ang pinakamaraming pawis. Okay? And just being there. Another practice is ikigai. Ikigai means your reason for being. Ibig sabihin nito ay pagkakaroon ng purpose sa buhay. Your reason for being. Made up of 2 words, Ike, meaning life, and gai, describes your value of worth. The 4 rules of Ikigai are, number 1, sa Japanese way, talaga ito mahalaga. Do what you love. Mahilig ka mag-art, mahilig ka mag-drawing, go ka sa art museums, go ka sa gallery, go ka kung sino may exhibit. Go ka ngayon sa Pinto Gallery, puntahan mo yung exhibit ng anak ko nandun. Pagpasok mo, sabihin mo, guest ka ni Chino Yulo. Tapos, mahilig ka magtahi. Pumunta ka doon, mag-aral ka ng sewing. Meron yan, sa mga TLR, yung mga TLRC ba yun? Pwede kang pumunta doon, yung mga learning institute. Gusto mong sa aso, mahilig ka sa pets, pero hindi ka pwede sa bahay mo kasi naka-apartment ka, bawal. Pwes, pumunta ka sa home shelter, mag-volunteer work ka. Do what gives you love. Pag hinalikan ka na ng mga aso at pusa, wala na, love mo na sila lahat. Gusto mo nang iuwi. Number 2, do what you're good at. Are you good at something? Are you good at crafts? Are you good at doing math, doing work, doing yung mga equations, magaling ka? Mag-tutor ka. Do what you're good at. Or number 3, do what the world needs. Meaning, isave mo ang mga plastic at ilagay sa mga centers na nagbibigay ng ganon. Huwag mong itapon lang dyan yung mga bote, yung mga plastic containers, biodegradable sa hindi. Gawin mo yun kasi kailangan ng mundo yan. Huwag ka magsisisigalang ng kung ano-ano dyan kasi mapupulyot ang air. Number 4, do what you can be paid for. Saan ka magaling? Magaling ka ba mag-organize? O di ikaw, gawin mong negosyo yan. Magaling ka ba gumawa ng mag-bake ng yung brownies ng mama mo o ng cake mo? Gawin mo yan. I-perfect mo, tas ibenta mo, i-package mo maganda, ibenta mo. Bigla akong nagka-idea, saan magaling ang tinuro sa'yo ng lola mong recipe? Gawin mo yung negosyo mo, sideline, may another stream of income ka. Teka, bigla ako nagka-idea. Gawin mo yan. Okay, so,
Do what you love, do what you're good at, do what the world needs, and do what you can be paid for. Number 4, wabi-sabi, beauty in imperfection. The concept of wabi-sabi is that rather than perfection, one should find beauty in perfection. Yung wabi-sabi are beautiful Japanese ceramics with fine cracks that are filled with gold to highlight the beauty of their imperfect nature. Ito yung paglimot sa idea ng flaws and faults at pagyakap sa imperfect details of your self, body, past, and present. Number 5, Soshin, a beginner's mindset. Subukan ang pagsisimula sa isang task or isang goal with a concept in mind, a fresh outlook or unbiased perspective. You may be surprised how your mind welcomes new ideas. Yung 6 po, ang harahachibu, satisfied, not full. Nako, pag kunyari kumakain ka, wag mong hintayin yung 100% na punong-puno ka na. 80% okay ka na. It's based on the idea if you eat too much, you're more likely to feel lazy or sluggish. Ay, ako yun. Pag sumobra yung kain ko, gusto ko nang matulog. Alas 5 pa lang, gusto ko nang matulog. We adapt it to meaning being mindful with food choices and quantities and seeking out food that support energy during day and restful and calm. Number 7, ganbaru. Ganbaru, doing your best. Ibig sabihin nito, kinakailangan maging kang patient to do the best possible way. Yung iba, ini-interpret ito as persistence and tenacity. So, just accomplish your goal and persevere. Yan po ang atin mga natutunan ng 7 ways natin to overcome laziness, Japanese way, and embrace imperfection and persevere. At this time po, please allow me, ito'y favorite ko, yung I will pray for you. Please allow me the privilege of praying for you. Let's bow our heads and pray. Our Heavenly Father, we praise you for your thoughtfulness, for our love, and for all that you are. We want to thank you for all the blessings you give us. Thank you, Lord, for the lives of wonderful people. Thank you for the life of Inda Santos, na regular listener natin. Thank you for Josie Reyes, Ma'am Josie Reyes sa munisipyo ng Angono. Thank you for her life. Si Pastora Thelma Pantig for her life sa New Life in Christ Jesus Assembly of God. Salamat po sa buhay nila. Ni Joji Rojas at ni Remy Fajardo for good health. Thank you for their lives. Si Leslie Flores at si Ana Salonga, mga kasama ko sa Pro-Life UK. We thank you for the blessings that you give us every day. Thank you for the great love and care and the mercy every day. For the mercies every morning, Panginoon, na minsan di namin nakikita. Thank you for keeping us safe. Thank you for protecting us from things that seem to haunt us, Lord Jesus, for the strength, protection, and providing for us every day. Because with you, our Lord, we place our trust. Give us a peaceful heart that rests in you and a loving spirit that pours forth your love to others. Lord Jesus, thank you po sa linggong ito na nakaraan. Thank you for providing for us. Thank you for the smiles that you give us and the smiles that we give others. At inaanyayahan po namin kayo na next week din, subaybayan natin. Ang ganda na naman ng ating topics dito po sa Recado. We love you, Heavenly Father, and we glorify you. In the mighty name of your Son, Jesus Christ.
Amen. At dito na po nagtatapos ang ating programa ngayong Sabado sa Recado. Sana po nasiyahan kayo sa aming programa. Inaanyayahan namin kayo next week again dito. Thank you to our production technicians Nathaniel, Nate Peralta, Benjo Morano, Jonathan Reyes, and Reggie Villena. To our writer, Miss Kayla Escalante, good job. Thank you rin sa ating station manager, Miss Jo Alabastro. Ako po si Chiki Holman Yulo dito sa Recado, 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Instead of counting what you don't have, count what you have, and you will realize how wonderful our Lord has been to you. God bless you. Have a great week ahead of you. And hello, Bacolod City. Hello to you. Bye. Recado, makabuluhang kwentuhan, sari-saring tips na kapaki-pakinabang, mga istoryang tagos sa puso. Recado, tips at kwentuhang sangkap ay sakto. Recado.